Higit 100 party list group ang sasabak sa midterm election sa Mayo. Pero lahat kaya sila marginalized sector ba talaga ang kinakatawan? Narito ang special agenda report ni Pierre Pastor. 156 party list groups ang kasali sa official ballot para sa midterm elections ngayong taon. 42 riyan bagong accredit ng COMELEC. Ang isang party list group mabibigyan ng 1 seat sa Kongreso kung makakukuha sila ng 2% ng mga boto. Kung sobra sa 2%, madadagdagan ang kanilang congressional seats. Ayon sa RA 7941, 20% ng mga miyembro ng House of Representatives dapat mula sa party list groups. At kung ano ang nakukuhang sweldo, perks at pribilehiyo ng mga district representatives, makukuha din ng mga party list representative. Pero ano nga ba ang pakinabang ng mga party list? Ang party list system ay isang sistema kung saan inihahalal ang mga grupong may advokasya na makatulong sa lipunan. Sa orihinal na konsepto ng party list, dapat kumakatawan sila sa isang marginalized group o isang bahagi ng lipunan na napag-iiwanan o hindi nadidinig ang kanilang pangangailangan, katulad ng laborers, urban poor, indigenous communities at marami pa. Tungkulin ng party list na isulong sa Kongreso sa pamamagitan ng paggawa nila ng batas na mapapakinabangan ng kanilang kinakatawan. Isang kilalang party list group ang ACT Teachers na mula sa isang mass organization na Alliance of Concerned Teachers. Layo ng grupo na pangalagaan ang kapakanan at ipaglaban ang karapatan ng mga guro at iba pang education workers. Meron ng constituency at saka meron ng organisasyon na nagsimula. Madaling naabot yung sektor na gustong i-represent. Malaki ang role namin sa pagpasa ng libreng edukasyon sa kolehiyo, yung batas na yon. Para sa teacher specifically kasi nga may sectoral aspect, no, yung pagkatawan sa interest ng teachers. Of course, yung laban para sa pagtaas ng sweldo, nasa forefront ang aming party list. Tapos, specifically, halimbawa, yung Election Service Reform Act. No, ito yung ginawang voluntaryo na lamang ang pagsilbi ng mga teachers sa eleksyon, no, at pagbigay ng mga protection sa kanila. Isang bagong grupo naman na binubuo ng mga doktor ang naisumubok ngayon sa party list para umanong mapabuti ang healthcare system ng Pilipinas. Walang babayaran kung paliliwanag natin. Oo, kasi merong isang bansa na nakagawa niyan, Brazil. Hindi lang yung mga citizens nila, basta nasa Brazil ka, nagkasakit ka, wala kang babayaran. So hindi siya imposible. May henerasyon tayo na talagang mahal na mahal nila ang Secretary Senator Juan Flavier. Kaya nga isa sa sinisigaw namin let's do it again. Kasama sa grupong ito si Dr. John D. Flavier, anak ng tanyag na dating DOH Secretary na si Juan Flavier. Gusto ni Doc John D. na ipagpatuloy ang nasimula ng kanyang ama. The law is there, but the implementation is running late. So that's what we'll try to prioritize, the implementation of the Universal Healthcare Law. Ang daming ospital na naandyan, lalo sa gobyerno, tulungan mo lang ng konti para gumanda, ma-rehabilitate mo, pwede na. May kasama pa silang veteranong sundalo na isa ring doktor. Meron ding environmentalist dahil malaki raw ang epekto sa kalusugan ng tao ng environmental health. Dumami na ng dumami ang gustong magbuo ng party list group. Ang ilan dito, ang mga layunin ay hindi klaro. Sa mga Supreme Court decisions over the years, no, nag-iba-iba nagbago yung interpretation ng party list law. At talagang lumuwag hanggang tuluyan ng nawala yung requirement na mag-represent ng marginalized sectors ang mga party list. Ibig sabihin, posible nang gumawa ng party list ngayon na wala nang ganon, wala nang criteria na dapat may nire-represent kang marginalized sector at dapat yung representative mo na ninominate ay galing doon mismo. No, kaya nga nakita natin over the past few elections yung mga traditional politiko na mismo na siyang nagdo-dominate sa district elections, no, ay sila na rin ang nagtatayo ng mga party list nila. Bunga nito, matatanda ang tinawag na evil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nagsulputang party list.
Nakapangalan daw kasi ang mga ito sa mga manggagawa pero ang nasa likod o mga nominadong representative ay mga milyonaryo. Nagagamit daw ang party list ng mga traditional elitist politicians para sila'y manatili sa pwesto. Mapapansin ding maraming tumatakbong mga party list group ngayon na gumagamit ng mga personalidad para makakuha ng boto gamit ang kasikatan. May mga kandidato rin na tumatakbo sa ibang posisyon pero may dinadalang party list. May mga nagsusulong din naman para i-revise ang RA 7941 at muling ayusin ang party list system. Pero habang hindi pa ito nangyayari, nasa kamay ng mga botante ang pagiging mapanuri sa pagpili ng mga party list na may silbi at tunay na kinatawan ng mamamayan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.